Hello everyone! Narito na lang po si Len para sa ating ika-112 day na ating sharing ng devotion video. And thanks God dahil it's Friday and tomorrow will be Saturday, pero syempre almost 1 week na rin tayo na parang in a holiday, pero dito nga lang sa bahay dahil ang aking mga bossing ay nasa bakasyon nila sa Japan. And babalik sila ng 26, so Wednesday. Kaya medyo may mga ilang araw pa tayo para magawa ang ating grand paayuda sa Facebook and YouTube. And ayan, tayo ay laging halos nakakapahinga at medyo hayahay lang dito sa bahay. And huwag po natin kakalimutan na magpasalamat sa Panginoon sa lahat ng mga blessings na ating natatamasa sa bawat araw. So, Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri at pinasasalamatan ka po namin sa mga oras na ito, Panginoon, at sa bawat araw, hininga, buhay at lakas na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Salamat po, Panginoon, for the great privilege, Panginoon, na mas makapag-focus sa pagbubulay-bulay na inyong salita, Panginoon. At alam ko po na iniingatan ninyo ang aking mga amo sa kanilang bakasyon hanggang sa kanilang muling pagbabalik dito sa Hong Kong, Panginoon. Salamat po sa mga hindi masukat, Panginoon, ng mga pagpapala na ibinibigay niyo sa amin, Panginoon, ang malakas na pangangatawan, ang karunungan, Panginoon, upang maunawaan ang inyong mga salita at mabuting balita, Panginoon, and our pagiging mapagbahagi sa iba, Panginoon, ang inyong mga salita at ng mga pagpapala, Panginoon, na ipinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na ang puso at isip ng bawat isa, Panginoon, ay salisikin niyo, Panginoon, nang sa gayon na kanilang mapapakinggan ay hindi lamang nila mapakinggan, Panginoon, bagkus ito ay magkaroon ng rema sa kanilang kalooban, Panginoon, nang sa gayon na itanggapin ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay, Panginoon, at pasalamatan kayo sa lahat ng mga mayroon kami dito sa mundong ito, Panginoon. At lalong higit, Panginoon, magamit namin ang mga pinagkaloob niyo sa amin, Panginoon, para matupad ang inyong kalooban dito sa lupa, Panginoon, kung paanong dyan sa langit, Panginoon. Gayun din po, Panginoon, kayo ang malaklok sa pinakataas, Panginoon, at kami lagi ay manatiling nasa pinakamababa. At salamat po sa pag-intercede ng banal na Espiritu, Panginoon, na siyang nagpapahatid sa inyo kung ano man ang aming mga deepest prayer, Panginoon, na hindi masambit na aming bibig, Panginoon. Patuloy kaming magpapasalamat at itataas ang tinapos na gawa ng inyong anak na si Jesus sa krus, Panginoon, sa pagtubos sa aming kasalanan, Panginoon, at pag-ako ng kasalanan naming lahat mula noon, ngayon, at magpakailanman. Muli, binabalik po namin na lahat ng papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. So, narito po tayo sa Lucas 19:34. Kailangan po ito ng Panginoon, tugon nila ng mga alagad nga raw ni Jesus. Message, gaya nga sa sinabi at itinuro sa kanila na isasagot, sinabi ng dalawang alagad sa may-ari ng asno na kailangan iyon ng Panginoon. Application, dahil narinig ng mga may-ari ang password na kailangan ng Panginoon, kaya may permiso na kunin ng mga alagad ni Jesus ang asno. Sa panahon natin ngayon, ang lahat ng mga gamit o iniingatan natin ay mayroong password. Ang ating pera sa ating ATM card, credit card, automatic na pinto, vault, cellphone at marami pang iba. Sa puso at isip natin ba, may password din para makapasok ang Diyos o si Jesus? Di ba dapat at kapag narinig natin ang mabuting balita ng Diyos, ay nabubuksan ang nakasarado nating isip at puso. Nang sa gayon, kapag malayang nakapasok at naghari ang Diyos at si Jesus, ay mararanasan mo na ang mga bunga ng banal na Espiritu. Ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili ay makikita sa atin na nagniningning ng ating kapwa. At gaya na may-ari ng asno, ay bibigyan ka din nila ng permiso na kalagan ang mga iniingatan nila o tinatago para ipagamit sa Panginoon. So, pwede na pagkabasa ng salita ng Diyos. O, diba, sobrang simpleng one word lamang na sinabing kailangan ng Panginoon. At yun na yung password na iniintay ng may-ari ng asno para bigyang permiso o ibigay o ipaubaya ang kanilang alagang asno sa mga alagad ni Jesus, di ba? So,
So, ang tanong dito is, ang ating puso at isip ba ay mayroon ding password? Ano ba ang salita na ng ating Panginoon na kailangan ng iyong puso at isip para tanggapin ng ating Panginoong Yesus at ang ating Panginoong Diyos sa iyong buhay? Halimbawa ba, kailangan ba ng salitang pag-ibig or love? Kailangan ba ng forgiveness? Kailangan ba ng comfort? Dahil ikaw ay halimbawa ay nasaktan, di ba? So, may iba't ibang mga password. And syempre, ginawa ko ng example dyan yung dahil sa modernong panahon ngayon, halos lahat ng bagay ay meron ng kailangan ng password. Either by number, or sa pamamagitan ng yung thumb mark, or sa iba't ibang mga paraan. Ayan, sa cellphone, meron mga pattern, di ba? Or kung ano man ang dapat natin gawin. So, may password. Pero, ang good thing, kapag alam mo yung password, kapag kabisado mo yung password, is ma-access mo yung dapat mong ma-access, di ba? So, ang ating Panginoon din, kinakailangan pa ba ng Panginoon natin ng password para pasukin ang iyong puso at yung isip at yung espiritu? Sana ay hindi na natin pahihirapan pa ang ating Panginoong Diyos, na kung saan nga ay may ginagamit ang Panginoon na mga tao na maaaring kagaya ko na magpapahayag sa inyo or magbabahagi sa inyo ng mabuting balita, at nasa sa inyo kung merong tumatak sa inyong isip at sa inyong puso na word na nagrema sa inyo upang tanggapin at papasukin ng ating Panginoong Diyos, di ba? So, kayo lang ang makakapagsabi niyan sa inyong sarili, especially sa mga kakilala natin or makikilala pa natin na walang matibay na relasyon sa ating Panginoong Diyos. Sabi nga, the greatest relation that we can have is the relationship with God, di ba? Dahil ang tao, kahit sabihin mo sobrang mahal na mahal mo yan, asawa mo, kinakasalan mo, anak mo, na ipanganak mo dito sa mundo, di ba? Na kung hindi dahil sa yung mga cells ay hindi siya mabubuhay or hindi siya magiging tao, di ba? Pero lahat ng yan, ultimo ang lahat ng bagay dito sa mundo ay iiwanan natin, mapa may password man yan. Pera, kayamanan, mga gamit, 'di ba? Iiwanan nating lahat 'yan at ang atin lamang isusulit or ibabalik sa ating Panginoon ay ang pinahiram niyang buhay sa atin. Na kung saan, 'di ba? Sabi ko nga sa mga nauna nating talata na habang nabubuhay tayo dito sa mundo, may maibinigay sa atin ng ating Panginoon Diyos na kayamanan, talento, karunungan, at marami pang mga bagay na maaari nating ibahagi sa ating kapwa. And sabi nga ay wag natin itong hayaan na nakastuck lang. Wag natin itong hayaan na nandyan lang, 'di ba? Na hindi ito nagbubunga or hindi natin itinatanim sa iba or ibinibigay sa iba. Nang sa gayon ay maka-receive or makatanggap din tayo sa ating Panginoon. Dahil ang ating Panginoon, anli yan kung magbigay. Ngunit nasa sa atin kung anli din tayo sa pagbibigay sa iba. Nang sa gayon, 'di ba? It's a cycle. Sabi nga, ang pag-ibig ng Panginoon sa atin at tayo, ang pag-ibig din natin sa Panginoon at sa kapwa natin ay parang circle. 'Di ba? Ang circle or bilog, wala siyang ending, 'di ba? Dahil bilog nga, 'di ba? Halimbawa, ating Panginoong Diyos nagbigay sa iyo ng pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. Ang Panginoong Yesus naman ay tinanggap mo. Ayan, so ikaw ay nakatanggap din ng pag-ibig at kapatawaran. Ngayon, ikaw naman ang gagawin mo, ibibigay mo sa iyong kapwa. Tapos yung kapwa mo magpapasalamat sa Diyos at ang Panginoon ay bibigyan din siya. So, magiging cycle, bibigyan din siya ng Panginoon. Pero ang gagawin din sa'yo ng Diyos is bibigyan ka pa rin niya. 'Di ba? So, ang mangyayari, binigyan ka ng Diyos, ibinigay mo sa kapwa mo, yung kapwa mo ibibigay din niya sa iba, so magmumultiply, at ang Panginoon cycle pa rin na magbibigay pa rin sa iyo at sa yung mga naaakay or nababaginan ng kanyang salita na nagrerema ito sa kanila at hindi lang din nila kinikip sa kanilang sarili, bagkus ay ibinabahagi din nila sa iba. So sabi nga, ito is a cycle, it's a circle na kung saan ang tunay na itsura ng pagbibigay sa atin ng Panginoon at ang pagbibigay din natin sa kapwa natin at muli ito ay binabalik sa ating Panginoon Diyos ay isang circle. It's a never-ending cycle na kung saan, 'di ba, kung sakali man na tayo ay lumisan na dito sa mundo at ang ating physical na katawan ay mawala na, we will still live eternally with God, 'di ba? Kumbaga, at yung mga nagawa natin, 'di ba, sa ating kapwa, sa ating mga mahal sa buhay, yan ay mananatili sa kanilang puso, isip at alaala.
And maaaring hindi natin masasabi na maaaring kapag ibinahagi din nila yung mga ibinahagi mo sa kanila is mababanggit nila na itong taong itong nagbahagi sa akin, siya ang naging dahilan kung bakit kinalagan or nakalagan ang mga nakapagpapahirap sa akin. Like halimbawa, mga kasalanan, galit, puot, inggit, kasamaan, kasakiman, di ba? Pagiging palaaway, mabisyo, 'di ba? Itong taong ito ang naging dahilan kung bakit nakalagan ang mga kadena or mga tali na nagpapahirap sa akin. Pero syempre, pinaka dapat talaga nating pasalamatan diyan is ang ating Panginoon Diyos at ang ating Panginoong Hesus. Kumbaga, ang mga tulad natin na nagpapahayag ng salita ng Diyos ay instrumento lamang ng ating Panginoong Diyos. Dahil hindi naman natin magagawa yun dahil sa lakas, karunungan at mga biyaya na ipinagkakaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. So, kung nais po natin na tayo ay maging instrumento ng ating Panginoon sa pagkakalag ng mga tali at mga kadena na nagpapahirap sa ating kapwa, kagaya ng kasalanan at iba't ibang klase man ng mga pahirap sa kanila, na mga unforgiveness or hindi makapagpatawad, mga nagagalit sila o napopuot sa kanilang kapwa, ay maaari natin silang matulungan nang sa gayon ay maibahagi nila ang fruit of the Spirit na pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. So, pag yan po ang nakikita natin sa isang kapwa natin na talagang may nakakakita man or hindi ay ina-apply pa rin niya, dyan natin makikita na siya ay isang lingkod talaga ng Diyos at sumusunod sa ating Panginoon Diyos, at ang nais niya ay hindi siya ang mapapurihan at maiangat, kundi ang ating Panginoon Diyos. So, nawa po ay may natutunan kayo sa ating share ng devotion video ngayon, at bukas po muli ang ating susunod na pag-share ng devotion video, and let us all end up into prayer. Amen namin Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapasalamat po kami Panginoon. Salamat po Panginoon sa pagkakalag ng mga tali na nakakapagpahirap sa amin Panginoon at pagpapalaya sa amin sa anumang mga kasalanan, Panginoon, or karumihan o kadiliman, Panginoon, na sumusubok na kami ilayo sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi ninyo kami hinayaan, hindi nyo kami binitawan, Panginoon, sapagkat sa aming pagkakakapit sa inyo, Panginoon, maaari kaming bumitaw kung kami ay makakaranas ng mga pagsubok, kapigatian, o pangungutya at panlalait ng aming kapwa, Panginoon. Subalit, kayo, Panginoon, ay lagi nyo kaming tinutulungan, binubuhat nyo kami upang ang aming mga pasaning, mga suliranin, Panginoon, ay gumaan, Panginoon. Kaya salamat po, Panginoon, ng walang hanggan ang aming maisusukli sa inyo, Panginoon. At iyan ni aalay namin ang aming buhay, Panginoon, upang kayo'y parangalan at maibahagi sa iba ang inyong mabuting balita o ebanghelyo, Panginoon. Kaya, Panginoon, ang aming mga panalangin, physical, Panginoon, sa aming kalusugan, Panginoon, we are healed, Panginoon, because you are our healer, Panginoon. At anumang mga problema, Panginoon, sa salapi, sa financial, Panginoon, mga utang man yan, Panginoon, or mga bahay, sasakyan, at pangarap ng mga negosyo, Panginoon. We know, Lord God, na kayo po ang magpro-provide, Panginoon, at pagpapalain ang anumang gagawin ng aming mga kamay, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, lalong higit socially, Panginoon, aming pakikisalamuha sa aming kapwa, Panginoon. Bigyan niyo po kami, Panginoon, na ng mababa, maibiging puso, Panginoon, at maawain sa aming kapwa, Panginoon, na nagmumula sa inyo, Panginoon, at makita nila sa amin, Panginoon, ng mga bunga ng banal na Espiritu na mula sa inyo, Panginoon. Nang sa gayon, Panginoon, ito ang maging daan, Panginoon, upang mahikayat sila na tanggapin kayo at ang inyong anak na si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa kanilang buhay, Panginoon, at makakasama natin sila sa inyong kaharian dyan sa kabilang buhay, Panginoon. At ang lahat ng mga pagpapala, Panginoon, na mararanasan namin dito sa mundo, Panginoon, ay gamitin nawa namin, Panginoon, para sa inyong kalwalatian at upang gawin ang inyong kalooban dito sa mundo, kagaya ng nariyan sa inyong kaharian sa langit. Kaya muli, kayo ang mapapurihan at mataas sa aming buhay, Panginoon, at anuman po ang mga deepest prayer pa ng bawat isa, Panginoon, na hindi man naihahayag, ngunit alam po ninyo na ito ay
nilalaman ng aming puso at isip, Panginoon, at kayo ang tutugon at kayo ang nagbibigay nito ayon sa inyong itinakdang panahon, Panginoon. Kaya muli, pinapasalamatan at pinupuri po namin ang inyong dakilang pangalan, sa tanging pangalan at matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Good night pa sa ating lahat and God bless. Tomorrow ulit. Bye!